Gagawa ako ngayon ng low-carb bibingka. Ang gagamitin ko ay 12 large eggs. Tapos, 2/3 cup ng all-purpose cream. Next, 6 tablespoons of melted unsalted butter. Ayan. 3/4 cup ng coconut flour. 1 tablespoon ng baking powder. Kailangan din natin dyan ng kaunting salt. Diba? Ngayon, ang ating sweetener, kasi wala ako ng powder, ang meron ako dito ay itong drop, so tatansyahin ko na lang. Stevia drops ang gamit ko. Unahin lahat natin ang mga liquid ingredients. So, ito yung ating butter. All-purpose cream. So, ito na yung ating stevia drops. Yung dami po ng sweetener ay depende na po yan sa kung gaano yung gustong katamis. Ayan, sa hindi po inaasahang pagkakataon, ay hindi po wala nakapindot yung video. Nako, yung sumunod ay hindi ko pala na-capture. So, ito po yung next ko na ilagay after ng stevia. Nilagyan ko ng 1/4 teaspoon ng salt. Tapos, sinama ko na rin po dyan yung ating 1 tablespoon ng baking powder. Ayun. So, inuna ko na yung baking powder kaysa sa coconut flour dahil ang nauna kong nadampot. Ayan. And then, ngayon naman po, itong coconut flour. Ayan. Ayan. Hanggang sa maubos natin lahat. Dahil maliliit po ang aking salaan, ay di mabagal. Maganda po kung meron kayong malaking salaan sa inyo. Ayan, nailagay na natin lahat yung 3/4 cup ng coconut flour. Alam nyo po, hindi naman po ako professional baker at hindi talaga ako baker. Ito pong mga ginagawa ko ay mga pangbahay lamang. Ay. Although, sabi ng mister ko, yung aking recipe daw ng low-carb coconut bread ay talagang pwedeng pambenta. At kami may mga natikman na rin pong binili na low-carb bread, lalo na yung same no na gawa sa coconut flour. Eh, sabi niya, hindi hamak na mas masarap at mas maganda ang texture yung amin. May nagsabi rin sa akin, ba't hindi ko i-business? Hindi pa siguro sa ngayon, although tama naman, totoo naman, hindi naman sa pagmamayabang. Talaga pong mukhang pangbenta naman nga yung yung aming ginagawang coconut bread, low carb coconut bread. Wala pa akong oven. Ang ginagamit ko lang po dito sa bahay ay yung air fryer. Yun na para sa lahat, ang pagbe-bake, prito, broil. Kasi pang amin lang naman eh. So maganda pa rin may oven, syempre kung talagang ibibusiness natin yung mga ganun. Kasi sa air fryer, isang tinapay, isang salang. So, yun lang kakasya. Kailan tayo makakagawa ng pang-benta nun? Diba? So, hindi pa panahon. Ito na. Mix lang natin maigi para maging uniform na yung kanyang consistency. Mukhang okay na, oh. Oh, diba? Okay na ang consistency niya. So, salin na natin to sa pan. Ayan. Tapos gagawa pa ako ng pinaka-toppings nito. Dahil meron tayong kasama mga bata, syempre gusto nila medyo may tamis. Pero syempre low carb pa rin yung gagawin ko. At eto na ang ating low carb bibingka for baking na. So, nilagay ko lang siya sa 180 degrees. And then, try natin sa 25 minutes. Yan. So, habang niluluto natin yan, gagawa ako ng cream.
Ayan, ito na yung ating niluto na pinaka low carb bibingka natin. At dahil nga gumawa ako ng panglagay sa ibabaw niya, ito yung ating ube custard cream na ang plano ko ay ito. O, diba? Ewan ko kung anong magiging pero mukha kasi ang itsurang masarap. Ayusin lang natin. Uy, mukhang masarap na, pero hindi pa po tapos. Salaman natin uli. Sarap na siyang kainin. Mabango. Pero hindi pa po yan ang final. Ayan. Kung ano-ano pong ating naiisip. Okay. Sige, mga 10 minutes lang. And then, reduce to 160. Ayan. Gawin natin 15. Let's check. Ayan. Okay na siguro? Ayan. Ang gusto ko ay yung medyo sunog ng konti ang cheese. Originally, ang plano ko talaga dyan ay salted eggs at saka cheese ang ilalagay kong toppings. Kanya lang, biglang hindi available yung salted eggs, kailangan ko nang gumawa. So, naisip ko na lang gumawa ng, ayan nga, yung ube custard cream. Tapos, yun ngang cheese na yan, di ang ginawa ko ganyan, yung na in-slice na ganyan. Para, pag in-slice din yung pinaka-cake or puto, di may kanya-kanyang cheese, bawat slice, di ba? Bango. So, ito po ay tawagin na lang natin na ano ba? Bibingka, puto? Bake, bibingka, puto? Ewan. Bahala na kayo. Basta low carb siya. Tapos nung kinakain na namin, para ka rin kumakain ng cake na para ka rin may ube halaya at leche flan. In-slice muna kasi para mas mabilis mag-slice kapag nakalagay pa yung Charan! Ayan na! What can you say? Kasi na-miss ko naman ang kakanin. Ayan na! Di meron na kaming kakanin. Akala nyo, kayo lang ha? Siyempre pag ganitong mga okasyon, mga panahon, masarap kumain ng kakanin. Hindi ko man, syempre, nakopya yung original na bibingka or puto. Di ito ang aking version. Upgraded version. Ay, ang sarap. Nakaka-proud naman sa sarili. Low carb dessert or snack. Ayan po, Kung type nyo, gayahin nyo po. Kasi, para sa akin, hindi ako papahiya. Kaya lang, kung kayo din po ay, syempre, hindi rin sanay sa low carb, medyo ikumpara nyo sa totoong puto, bibingka, or cake, hindi po talagang saktong ganun. Pero, hindi naman ako mapapahiya sa lasa at texture. At isa pa, low carb po. So, hindi po kayo mag-iisip na tataas ang inyong blood sugar or mag-i-spike ang inyong insulin. Pwede kayo mag-enjoy kahit kayo naka-low carb or umiiwas sa carbs or sugar. Sarap. Plus kape, plain coffee na may kaunti lang salt, pampabawas lang ng pait. Sarap.